idea ka ba kung bakit Japayuki ang tawag sa mga entertainer dito sa Japan? Mayroong kunti. Nag-aaral ka at nag-entertainer, nakaranas ka ba ng bullying, mga kasama sa trabaho? Paano mo naman nakilala yung napangasawa mo dito? Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi, and this is Akira, and this is Mami Lita, and this is me, Makulis Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw sa inyo. At meron tayong kasama ngayon dito na pinaunlakan ng ating request na interviewin natin ang kanyang buhay dito sa Japan, paano siya napunta at paano nga ba siya naging Japan citizen, ano nga bang naging trabaho niya. Kaya sisimulan natin yung kwento niya dito sa sasakyan na ito. Dito mabubuo ang kwento ni Ate Mercedes, kung tawagin namin ay Inday, no? Stay tuned kayo dyan guys at malalaman nyo kung sino siya at paano siya napunta dito sa Japan. Siya nga pala si Ate Inday na ang totoong pangalan ay Mercedes Busano Tenyo, tubong Davao na pinanganak sa Santo Tomas, Davao del Norte noong Hunyo 6, 1965 na nagtapos ng BSBA Major in Management noong 1988 sa Ateneo, Davao. So yun guys, at nagbabalik tayo. Hindi naman tayo ready sa katanungan, mga konti lang to. Tatanungin si Ate Mercedes. O tawagin lang natin siyang Ate Inday kasi yun ang madalas namin natatawag sa trabaho. Yung co-host ko nasa likod, si Mami si Mami Lita nasa likod natin, no, co-host natin yan, no. So madali lang yung katanungan, te. Ready ka ba sa mga tanong ko? Okay. Konti lang to. Yon, bago sa Japan, te, 2 years no, bago sa Japan, ano ba ang buhay mo sa Pilipinas? 2 years bago nakarating ng Japan. Ako ay Korea. Courier. Korea, Seoul. Korea, nag-Korea ka? Ako. Nag-Korea ako kasi nag-Korea ka pa pala muna bago Japan. Na-invite kami ng isang kapitan ng barko. Barko? Barko na manood ng Olympic 1989. Ang tagal na. 1989. 2 years old pa lang ako niyan, te. 1989. Yung kaibigan naming kapitan sa barko nang invite sa taga-Korea yun, Koreano. Tapos ngayon, nakarating nga kami ng Korea after ng after namin nanood ng Olympic doon, umuwi na. Ayaw ko ngang bumalik sa Pilipinas. Ayaw kong bumalik sa sa tawag niyan, sa Pilipinas. Sabi ng Koreano, pakasalan daw niya ako. Hindi ko naman siya boyfriend. Ilan taong ka nun? Siyempre 21. Batang bata. Fresh pa. Pakasalan daw niya ako para yung ang tawag niyan, yung hindi ka na umuwi. Tourist lang kasi ako. Tourist lang ako dahil nanood lang ng Olympic. Doon. Sabi niya, gusto mo rito magstay sa Korea? Sabi ko, oo naman. Ay, kailangan mong magpakasal sa akin. Kasi para yung yung visa mo change status na lang daw. Sabi ko, ganun? Paano yan, din naman kita boyfriend, ba't kita pakasalan? May boyfriend ako sa Pilipinas. Pilipina. Pilipino yung boyfriend ko dun. Sabi niya, hindi, kausapin na lang natin yung yung kasi may relative siya na nasa immigration. Sabi ko, ayaw ko. Uwi na lang ako. Pogi naman yung Koreano. Siyempre, kapitan. Kaya lang hindi ko talaga type. Hindi ko hindi ko siya type. Saka bata ka pa rin, wala pa sa isip wala mo. Pa. Saka pa lang, graduate ko lang ng Kuluhiyo. College. Saka nag-college sa inyo sa Davao? Sa Ateneo. Ateneo ka ba, te? Ateneo ng Davao? Davao. Ateneo Davao University. Doon ako. Ayun na nga, sabi ko uwi ako. Hindi ako mapigilan ng Koreano de Mumiro. Uwi ko doon. Wala akong alam kung saan ako pupunta. Saan ba na uwi? Davao pa rin ang uwi mo? Davao nga, kaya lang ayaw kong umuwi sa Davao. Sabi ko magsapalaran ako dyan sa Manila.
napunta ka Maynila. Sabi ko, tingin-tingin ako sa ano ko, sa mga... Magasin pa noon. Hindi, yung phone book ko ba? Phone book. Kung sino Ay, makokontak. Sino makokontak? Sa Maynila. Sino kayo makontak dito, no? Tama, yung ano, yung pamangkin ng asawa ng kapatid ko. Nakunta ko, sabi ko, sunduin mo ako dito. Bakit? Andito ako sa International Airport. Anong ginagawa mo dyan? Naiya siya, naiya. Oo, sabi ko, galing ako Korea, nanood ako ng Olympic. Ay ngayon, sabi ko, ayaw kong umuwi ng Davao. Dito muna ako sa Maynila, magtatrabaho ako dito. Pero graduate ka ng college, di ba? Oo, dala-dala ko na nga lahat yung ano ko. Requirements, nag-less ka na, nag-less. Hindi nga alam na, hindi alam ng nanay nandiyan. Ayun nga, sabi, sinundo ako, no. Ngayon, sabi ko, apply na trabaho sa Maynila po. Hindi ka pala makatrabaho dyan sa Maynila pag wala kang backup. 1989 yun. Oo, 1989. yung ano ba? Yung Baker. Tawagin. Oo, baker pala. Sabi sa pagkikilala ko dito, sino magbaback up sa akin dito? Lahat yan, pinasukan ko yan, in-applyan ko yan. SM, lahat ng mga trabaho. Oo, in-applyan ko. Tapos sabi ko, wala. Naghihintay ko, wala talagang ano. Walang mangyari. Walang nangyari dito. Sabi ko, ano ba? Ayun na. Yung kaibigan ko, na pamangkin nga ng asawa ng kapatid ko, sabi niya, Day, mahilig ka naman kumanta. Ano kaya kung mag-Japan ka na lang? Sabi ko, kahit saan, basta sa labas. Dinala ako sa promotion Saan promotion? Sa Rahabago sa Malate. Rahabago sa di ba yan? Tondo, tapos Divisoria. May promotion pala dyan? Oo, Rahabago. Anong pangalan ng promotion? Nakalimutan. Robs. Ay, hello. Shoutout sa manager ko. Nag-run away ako. Robs ang promotion. Robs ang pangalan ng promotion. Hindi na ako umuwi. Hindi na ako nung nakabiyahe na ako sa promotion na yon, sabi ko, pahirapan ang pagbalik ayun nga. Ngayon, nandun na ako, dinala na ako sa promotion, practice. Alam mo naman ako, puro kanan yung pa ako. Hindi ka marunong sumayaw. Ang hirap sumayaw, no? Inabot din ako ng diba ano yan? 1980s yung dinagsa ng ng mga Pilipina ang Japan. Pumasok ako doon sa promotion nga, no. Pagdating doon, wala pa akong blue card. Kailangan kumuha ng blue card. Ano yung blue card Yung pag-entertainer ka sa Japan, pag wala kang blue card, hindi ka makapasok dito. Yun yung namin. Ngayon, parang requirements na. Requirements yung blue card yun. Tapos nga, nag-practice na kami ng sayaw. Grupo, no. Sus, 1 taon din ako nag-practice dun. Promotion? 1 taon? Oo, kasi nga, kailangan ng blue card. Kailangan ng blue card. Pinag-practice muna kami. Naranasan ko rin yung tumira ako sa promotion, natakal-takal yung pagkain, yung aming ulam, kunti lang. Tapos sa mga kababayan ko makakapanood nito na naranasan din ito, baka po makarelate kayo, no? Yan, kasi marami tayong viewers na siguro meron din, di ba? Hindi natin alam. So comment down below po kayo sa na-experience na game. Tuloy yung kwento. Nandun na nga sa loob ng stay-in na ako ng promotion, no? Gagawin mo lahat schedule, maglinis ka ng hagdanan, assign ka doon lalampaso ng kanilang silid, ikaw assign, kahit saan na lang assign ka sa kusina, ganyan. Luto-luto, no, si Bisaya, sabi, makikisama. Siyempre. Audition na kami, nakabuo na kami ng sayaw, mga 3 sayaw yun, master na talaga yung sayaw na yun. Pag singer kang pumunta dito sa Japan, singer? Hindi nga, 2 nga ang kukunin mong blue card kung saan ka makapasa unang kinuha ko yung blue card sa pagsasayaw. Ngayon sabi ng manager ko, Bisaya, pag hindi ka pa talaga
pumasa dito sa sa sayaw na to. Bisaya tawag sa'yo. Pag hindi ka unang salang ko sa sa sayaw no. Pag hindi ka makakuha ng blue card dito sa sa sayaw na to, doon na kita iti-train sa kanta. Sige manager. Di, unang salang no. 5 kami. Pick up lang pala. Pick up. Pick up lang doon yung kahit grupo kayo, individual ang ang Pagpili. O 5 kami. Si Bisaya nakuha 2 lang kami. Ay, kahit na grupo kayo, Pick up lang. ay, yun lang mahirap. Malungkot yung mga Malangkot naiwan, talaga. no? Pick up lang. 2 lang kami pumasadi. Sabi ng manager ko, sige, pumasa ka na Bisaya. Yan na lang blue card mo. Ka na, isalang ka na. Audition na ang mga Miss Universe day. Oo. Guwapa ka. Di, pag-audition, ang nanonood, Japanese. Oo, may darating na mga broker, mga Japanese, i-audition kami. Kung doon yung minsan, pag walang pumuntang Japanese sa studio namin, babiyahe kami sa ibang studio. Okay. Oo, doon kami pag mag-audition. Oo. Pero, diyan sa promotion na yan, diyan ka pumasa sa may Rahabago. Diyan ka nakuha. Hindi pa ganun, audition tapos Binato-bato kayo kahit sa mga Okay, saan na mga promosyon. Halimbawa, nahiringan nila. Sa Sampaguita promosyon, may doon, mga iba-ibang promosyon. Magkakaibigan niya mga manager na yan Oo, bigayan sila. Tapos ngayon, audition kami, bit kami ng mga damit namin. Hirap, no? Tapos, Hirap ang pala ng init mga pa sa Pilipinas. naranasan nyo, Oo. Siyempre, nangangapital yung manager, pakainin nila kami. So, natanggap ka sa ang promotion? Yun na nga, natanggap ako doon sa isang promotion, via Korea naman. Via Korea? Via Korea, doon na ako naghintay ng visa. Via Korea. Tapos na-cancel. Cancel? Pero Bakit? 6 months din ako. 6 months din kaming naghintay. Waiting na naman. 5 kami. 5 na naman kami nag-aral. Lahat na pumasa. Yung mga pick up. Binuo kami isang grupo. Tapos ayun, para Korea, binuking kami sa Korea, doon kami pumasa. Tapos sa samang palad, hindi natuloy yung visa na yon. Naman. Cancel another lang audition. Tapos may chance na sabi, kukuha daw ng mga student visa. Student visa. Mga student visa. Kaya ka nag-estudyante. Pero hindi ka basta-basta mag-student visa kung hindi ka talaga naka-graduate ng college. Kasi yun ang requirements So, ganun. Sino dito ang yung nagtapos ng kolehiyo? Dala nyo pa yung diploma. Sabi ko, manager, hindi ko dala diploma sige, pero tapos ka. Sige, audition ka. Pag audition Student na yan. Student. Doon ako pumasa. Doon ako pumasa sa student. Ilan kami? Mga 8, 10 kaya kami. Grupo kami. Mga students kami. Mga estudyante pa kayo nakapunta dito. Magtatrabaho kami sa gabi. Estudyante sa umaga. Aral kami alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Kunti lang tulog namin. Grabe, no? Mag-umpisa ang trabaho namin ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga yan. Tapos papasok kami sa school alas 9 umaga hanggang alas 4 na yun. Grabe ganun. Inaanto kami po. Estudyante sa umaga. Entertainer sa gabi. Wala kasi yung sponsor. Bali, anong taon ka napunta ng Japan, te? 23, going to 23. Years old ka na. Hindi. So pag punta mo dito sa Japan, ay nang unang entertainer sa gabi, estudyante sa umaga. Ngayon, paano mo naman? Ayan, dito na tayo sa paano mo naman nakilala yung napangasawa mo dito? Ano yun? Pero bago yan, te, sige. May idea ka ba kung bakit Japayuki ang tawag sa mga entertainer dito sa Japan? Meron kunti. Bakit ba ginawang Japayuki ang tawag nila? Yung sa pagkakaalam ko lang
correct me if I'm wrong, oo. Oo. Sa pagkakaalam ko, lahat naman pwedeng Japayuki ng Japan, Japayuki ng parang entertainer ka ba? Ayun talaga, parang Entertainer ka. nightclub, gano'n yung tawag sa mga yun talaga ganyan. Japayuki. Kasi ang tawag din nila sa ibang bansa, hindi Japayuki. Basta Saudi Yuki, mga ganyan. Ganon. Talaga Yuki, no? Yung Kasi may- guys, no, ang nabasa ko nga pala sa Google, ang Yuki means anente, bound to. Diba, bound Japan. to. Oo. Japan. Tapos yung Yuki is bound to Oo. Japan. So, Japayuki, no? Oh, hindi masamang pangalan yan. Yung parang nakita ko sa Google, Oh, ganon, ito, ganon ang international meaning. na mga lugar. Yun. Pero, nung nag-aaral ka at nag-entertainer, nakaranas ka ba ng bullying, mga kasama sa trabaho, mga klase sa... Hindi naman ako, kahit Bisaya ako, magaling tayo makisama eh. Pero marunong kang mag-Nihongo nung dumating ka dito. Hindi, wala akong alam. Kahit isa, wala akong alam dun. Ang alam ko lang kanta, yung mga Japanese, kasi nga tinuturo na sa amin. Tinuturo na sa inyo. Kasi nga, kailangan yung matutunan ang mga kanta na to ng mga Japanese para pagdating nyo doon, marunong kayo. Pero yung wala akong alam eh. Wala. Yun, so, balik tayo. Paano ka ngayon naging Japan citizen? Paano mo nakilala yung napangasawa mo? Paano kanya nabudol? Hindi Okay, kasi okay, ganito naman, yun. Hindi ko na, kasi ang student visa noon is 2 years. 2 years talaga. Ngayon, hindi ko na siya tinapos. Yung 2 years na yun. Pag-aaral. Nag-run away ako. Nahirapan na ako mag-aral sa umaga, sa gabi. Papasok, di ba? Pero may sumalo naman sa'yo nung nag-runaway ka. Siyempre. Nung nag-run away ako, yung yung parang club din dito na pabahay. Saan sa Japan, te? Saan ka sa Japan? Sa Omiya City. Umiya Oo, ka. sa Omiya City. So yung Umiya guys, ang oras dito din sa atin yan pag sinasakyan mo. Yan. Doon Yan. din ako nag-aral ng bilang student dito sa Japan. Oo, sa Omiya din. So, meron doon kasi alam mo ba yung pinasukan ko, katabi lang din. Nag-runaway ka, tapos yung papasok mo, katabi lang din. Pinasukan ko. Kaya nga yung mga customer doon, kilala kita. Sabi ko, saan mo ako nakilala? Kararating ko lang ng, siyempre mga palusot ba? Kasi pakilala sa amin, bagong dating Pilipinas gano'n eh. Hindi naman pwede sabihin na overseas ka eh. Hindi, maano ka. Kaya pag may customer na galing doon sa pinanggalingan ko, Kilala parang kilala ka. Ikaw ba si Joy? Sabi ko, hindi. Iba-iba pangalan mo doon. Sinong Joy? Dati, kunwari. Marami kang pangalan Hindi ko kilala yun. Hindi ko kilala. Pero kamukha mo talaga. Sabi ko, hindi ko kilala yun. Yan nga pala guys, meron sinasabi sa atin tayo na marami silang pangalan dyan Oo, sa club o sa nightclub, sa Omise, at marami rin silang birthday dyan, di ba te? Oo, kahit mga 20 ka birthday, kaya. Bawat customer, iba ang birthday nila. Oo, Ewan, technique na yan guys, no? Siguro alam naman ng mga ibang mga panood doon tayo dito. kumikita sa pa-birthday na. Ayun, so, paano ka mo ngayon nakilala yung napangasawa mo dito sa Japan? Pumasok sa opisina namin. Mga ilang taong ka nun? 2024. 24. Pumasok sa opisina namin. Tapos mga kasamahan niya, mga Pilipino. Siyempre, hindi pa ako marunong maghapon. Sino yan? Sabi niya, naghahanap ng mapangasawa. Sabi ko, huy, Ilan taon na yung Japanese nun, te? siya? 23. Bata. 23. Bata pala, no? Oo. Tapos sabi niya, ang usapan kasi namin sa sa club na yon, pag may bagong customer, Jack Impoy, kung sino yung mananalo, yun ang tatabi. Yun ang tatabi. Oo, yun ang mag-interview. Usapan na. Oo. Ako nanalo. Nanalo ako sa Jack Impoy. Ikaw, yung asawa mo yun, yung napangasawa mo, ikaw na nanalo doon. Nanalo ako sa Jack Para sa'yo talaga yun, te, no? Para sa akin talaga, kasi ako nanalo. Ako nanalo. So, naputol yung video natin kasi natumba yung ating camera. So, tutuloy natin. So, sabi niya, siya daw niya nalo sa Jack and Poy.
At siya yung tumabi doon sa kanyang napangasawa. So, Ay, di pa muna tumabi. Siyempre bako eh. Sa harap mo na. harap muna. Sa harap mo na. Tapos, Tapos ngayon, di mga umabot mo na ng yung extension ba? Kasi every 2 hours lang dun. Extend mo o yung extend. sabi sa akin, Gina na ako eh, hindi na Joy eh. Gina. Okay. Sabi niya, Gina, kasi ikaw naman ang nanalo, gawan mo ng paraan na mag-extend niyang customer. Sabi ko, hindi ako marunong mag-apon eh. Sabi ko, sige, gawan mo dyan, may Pilipino naman. Sabi ko, uy, kuya, mamaya na kayo umuwi. Sabi na, sige na. Sabi naman ng mga Pilipino, tabi ka kasi dito para mag-hazard ka muna dyan. Ayan. Para ma-extend mo tong hapon na to. Ayan. Sige. Hindi sa bahay. Sabi ko, tuloy lang ang kwento. Ayan. ano kaya ang maganda? Sabi ko, tatabi na lang ako sa hapon. Kasi hindi ako marunong maghapon eh. Sabi ko, sige, tabi ka rito. Sabi ko, ngayon, sabi ko, pwede mag-extend. Mag-extend sa English? Anong Hindi. barok eh? Marunong ka na konti-konti. Konti sa encho. Encho, extend. Encho, oningay siman. Bara ba yung... Tapos, Oningay siman. Encho. Nichikang, oningay siman. Gigikang, 2 oras. Sabi ko, kuya, sabihin mo, mga Pilipino. Ayan pala yung kasama niya. Mga kapatid pala ng asawa niyang Pilipina. May asawa siya Pilipina pala. May asawa. Hindi ko alam. May asawa na siya. Oo, Pilipina. Kabit ka pala. Wala pa naman. Wala pa. Yun. Okay. Ngayon, di tinanong ko naman sa mga Pilipino, sabi ko, uy kuya, may asawa ba to? Wala niyang asawa. Mga Pilipino din kasama niya. Oo, siya lang hapon. Kapatid yung asawa niya. Oo. Di tinanong ko siyempre, baka pagalitan tayo. Sabi ko, may asawa ba yan? Wala yung asawa. Yan, single yan. Sabi ko, ganun, okay lang. Okay lang kuya. Siya, okay lang, naghahanap naman yan ng partner. Tapos, malaman ko, Asawa pala. asawa, mga kapatid pala ng asawa niya Yung kasama niya. Hindi ko pa alam yun noon, nung kapatid. Time na yun. Oo. Tsaka ko na lang nalaman, nung mga after, bumalik sila uli. Pagbalik nila uli. Sila ulit, grupo hindi, sila bumalik. Pagbalik, siya na lang isa. Seryoso. Isa na lang siya na lang, hindi nakasali. Hindi nakasama yung mga kapatid ng asawa niya. Hindi nakasama, siya na lang. Tapos hindi nga ako marunong magnihongo. May listahan ako 1 to 30. Kung anong mga sabihin mo. At sabihin, good morning. Pabalik-balik. Good morning. Hanggang siya na nakamemorize sasabihin ko. Sabi ko, kumain ka na? Ganon. Lahat yun, 1 to 30. Wala nang alam sa nihongo eh. Paulit-ulit lang yung question. Bahala ka na kung anong sagot mo. Pero yung sagot niya, naintindihan mo naman. Hindi ko, basta wala akong pakialam. Basta mabasa ko lahat yung yung tanong. Uminom kayo noon, uminom. Ako kasi, hindi ako nainom ng alak. Hindi siya uminom ng alak. Oo. Kaya, Paano yun kapag may binigay sa'yo? sinasabi ko, hindi ako talaga Tapos sa gilid, kitabi ng halaman. Hindi. Naman, sasabihin ko, hindi talaga ako umiinom ng alak. Okay. Simula nung nagtrabaho sa Japan, hindi ka talaga uminom ng Hindi alak. ako masyadong mano sa alak. Ganun lang. Oo. Kaya nga ako nagsikap na maging mamasang. Naging mamasang ka. Kasi nga, hindi nga ako nainom ng alak. Parang Kasi pag mamasang ka, ikaw yung siyempre pag mamasang ka, kahit anong gusto mo. Upo ka doon. Upo ka doon. Ikaw na Ako may-ari eh. Bagay, no? Oo. Iinom ba ko? Buti nakuha mo yung pangarap mo na naging mamasang. Oo, nakuha ko yun. 3 umisi ang pinundar ko. So balik tayo doon, syempre, paano mga siya napaibig? Paano nabihag ang puso ni Ate Inday ng isang Japanese? Oo. Yan. Tapos, wala nga akong visa nun, di ba? Pag sinabi niya magdi-date kami, sabi ko, paano po kaya sabihin to? No? Siyempre, baka dalhin niya ako sa mga gilid-gilid na may pulis. Di mahuli naman ako. Wala ka ng visa? Wala nga akong visa. Di ba sa gilid, sa tabi lang ako nagtrabaho din.
Okay, Oo. okay. Runaway ka nga pala. Runaway na ako, Oo, runaway okay, na okay. ako eh. Siyempre, paano kaya ito, no? Yayain ako ng date nito. Wala nga akong visa nito. Sinabi ko na totoo. Sinabi mo na. O sinabi ko sa kanya, wala kasi akong visa. Visa Nay, sabi mo. Oo, Visa sabi Nay. ko, visa Nay, sabi niya. Sabi ko, abunay. Abunay. Nagpaawa pa na kunwari. Sabi ko, abunay. Iyak ko pang gano'n. Sabi ko, wala. Sinabi ko totoo, para alam niya saan niya ako iiwas sa mga Oo, pulis. Tama. Oo, di ba? Pero lumabas-labas na rin kayo. Una naming labas sa Tokyo, Disneyland. Disneyland. Oo, dinala niya ako sa Tokyo Disneyland. Doon. Kala ko sa hotel kaagad eh. Hindi, Tokyo Disneyland muna. Hindi matapos na kaagad ang business ko. Oo, Pag, tama. hindi na babalik yun. Tama. Kailangan pakipot. Oo, syempre, trabaho muna ba? Oo, kasi pag binigyan mo kaagad yan, Wala hindi na babalik Hindi yan. na babalik, One night stand ka lang yan. Sa bagay. Oo. Balik-balik. Oo. Tapos, Hanggang na in love ka din. hindi pa iniisip yung in love talaga. Trabaho lang. Oo, Kumita ng pera. Ganun. kumita ng pera. Tapos, siyempre, customer ba? Kailangan may sarili ka talagang customer. Ayun nga yung loyal, di ba? Yung Oo, tapat na maging oo. customer mo. Kaya nga, pag nagtatrabaho ka sa Umese, para marami kang customer, huwag mong kaagad jojowahin yung isusyutain mo. Kailangan friend-friend lang muna. Friend muna, iklat-iklat muna dyan. Kasi tapos na ang business mo kaagad. Oo, di Hindi ka ba? nababalikan eh. Oo, Nakuha na yung gusto. nakuha ng gusto, di, tapos na ang lahat. O di, balik ka muna. Kung talagang mahal mo ako, balik ka muna rito. So, Kailangan. forward tayo te. Oo. So, yun. Paano kayo nagkain laban, nagpakasal? Paano? Oh, di ganito yun. Bago natin ituloy kung paano sila nagsimula ay unahin na natin na nagkatuluyan sila para lalo nyo pong maintindihan ng kwento. Bali 2 beses nga po pala silang kisal dito sa Japan at isa sa Pilipinas noong Mayo 1993 sa St. Jude Parish sa Davao. Kasama rin ang magulang ng kanyang asawa na dumayo pa sa Pilipinas upang masaksihan ng kanilang kasal at bago ko nga pala makalimutan ay nagkaanak na sila noong 1992 bago pa man ang kasal kaya nga kasama rin nila ito sa Pilipinas at patuloy silang nagsama sa mga sumunod na taon at sinilang nga kanilang bunso noong 1996 sa Japan kaya balikan natin ang simula ng kwento dahil mayroon love triangle na nangyari. Sabi ko, ang hirap ng buhay nito. Wala kang visa. Oo, at saka naalala mo yung Marie Chris, yung kapanahunan na nagkibishi na ang Japan. Hindi ko alam. Oo, 1990 yata yun. Nagigpit ang Japan Nagigpit sa mga, ang Japan. mga pupunta ng Oo, hindi na sila, sabi ko, kaya nagsikap kaming mga bilog na makakuha ng asawa. asawa. So, nabuntis ka. Buntis Paano ako. yung asawa niya? Tapos ngayon, doon ko nga nalaman na may asawa pala siya. Kasi, nung nabuntis ako, May anak siya, may anak. wala. Wala silang anak ng Pilipina. Pero nakita mo yung asawa niya. Oo, Nagkausap ng mga kayo. ang una kong nakita, yung mga kapatid ng asawa niya. Sabi ko, bakit nandito kayo? Hindi, asawa ng kapatid namin yung boyfriend. Di ba sabi niyo, Binata. Kayo rin pala ang nag-ano sa niyo eh. Kapatid niyo eh. Ayun. Paano nangyari? Buntis ka na? Hindi, yung babae din pala, yung asawa niya, may nakapagbigay ng alam na may asawa din pala siya sa Pilipinas na hindi alam ng Hapon. Oo. Nung nalaman yun, sinabi ng naging asawa ko na pipirmahan mo yung yung divorce paper. Bibigyan kita ng 3 years visa. Ikaw? Siya. Yung Kasi ayaw niyang pumirma eh. ayaw niya pupirma. Oo. Okay. Ngayon, giri-giri, ba tawag nun? Mga ilang weeks na lang, matapos na yung visa niya. Nung babae? O yung Nung asawa niya. Kailangan mo tong pirmahan kasi para mayroon ka pang 3 months. 3 years. 3 years. Oo. Mayroon kang 3 years.
Pirmahan niya yung divorce paper, Oo. tapos bibigyan siya ng visa 3 years. 3 years, Ay, yun. condition na, May condition na. Kasi, Okay. mayroon ng, yung, may dinala na marriage contract na galing sa Pilipinas na may asawa pala siya doon. Huli dakip na siya, huli. Oo. Wala na. Wala na kawala. Oo, yun ang nila. Di, yun na. So, okay na nagtuloy. Oo. Dahil nga overstay ako, dito ako nanganak sa Japan. Kaya nga, pero sinuko ka niya kasi bilog ka eh. Oo, sinuko niya. Sinuko niya. Tapos, yun na nga, nung sinuko ako, bawal ako magtrabaho. Kasi buntis Bakit? din. Okay. Pag wala kang visa kasi dito, bawal kang magtrabaho kahit asawa mo hapon. Buntis eh. Oo, sa bagay, buntis din ako. So, noon. yung anak mo na yon, babae, lalaki. Babae. Ilan taon na ngayon? 32 na. 32 na. So, si ate, dahil si ate Mercedes, ay halos kalahati ng buhay niya ay nandito na sa Japan. Sa ngayon, muna kayo dyan. ay nagpe-pensyon na siya. Ilan taon ka na, te? Oh, 61 na. Yun, no? Oh, Ay ngayon, yung experience ni Ate Inday, alam ko may mga naka-experience niya na kababayan nating nanonood Oo. ngayon. No, so sa hirap ng buhay no, te, no? Oo, grabing hirap. Grabe, halos Oo. lahat sinusubukan Kaba. halos lahat sinusubukan natin mga kababayan nating Pilipino na makipagsapalaran sa ibang bansa para lang sa kinabukasan. So ngayon si Ate Inday ay dito na nakatira sa Japan dahil nga permanent na siya dito dahil nakapag-asawa nga siya ng Japanese. Ngunit ang asawa niya sa ngayon ay Nag-divorce na kami. sumakabilang bahay. Hindi naman. Hindi naman. Akala ko naman nag-asawa Hindi ng rin iba. siya nag-asawa. Okay. Yun. Ilang taon na yung asawa mo ngayon? So, hindi naman kayo nagkakalayo, no? Kami nagkalayo. So, isa lang ang naging anak nyo, te. 2. Nasundan pa yun. Nasundan. Anong lalaki? Babae din. After 3 years. Dito sa Japan sila nakatira ngayon? Nandito. Okay. So yun guys, no? At sana nasihan kayo sa aming kwentuhan ni Ate Inday. So kung gusto niyo ng mga ganitong content, comment down below lang po kayo. At pagod na rin si ate. At kanina meron kaming medical check-up sa trabaho kaya maaga sa trabaho. So pagod na rin siya. So sumabay tayo sa sasakyan niya kasi nga ito, gumawa kami ng story na sinare niya lang yung konting story niya sa atin para yung mga ibang kababayan nating Pilipino dyan sa Pilipinas malaman kung ano bang dinanas ng mga Japayuki o entertainer, yung hirap na pinagdaan nila bago sila mapunta ng Japan, no? So yun, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Kung gusto nyo pang i-continue, marami pa sana kwento si Ate Inday, kaso syempre late na rin. Anong oras na guys? 5:54 na ng umaga at nandito na kami sa tapat ng bahay. So yun, Ate Inday, maraming salamat, no, sa iyong Thank kwento. At sana natuwa yung ating mga viewers. Follow nyo po yung kanyang page. Kaya papakita ko sa picture. Anong page mo? Mercedes Busano Tenyo. Yan, kung gusto nyo po kung nahihiwagaan po kayo sa kanyang buhay, nandyan po yung mga reels video niya sa kanyang Facebook page. So yun guys. At saka follow nyo, subscribe nyo ako sa Mercedes Tenyo YouTube channel. Yun, no. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. See you next Makulit Talks. Bye! Bye-bye! Sumama sa Japan Adventures ng buong